Ayun, good morning guys and welcome back ulit dito sa ating channel na House Doctor Tutorial. Ngayong araw balik tayo ng Parañaque sa San Dionisio. Actually, nakapagawa na kami nung last week doon. Nagkabit kami ng water pump, then storage tank. Ang gagawin naman natin ngayon is repiping. Ayun, nagka-problema yung pipe nila kasi yung existing pipe nila medyo may kalumaan na or matagal na. Kumbaga, almost nasa 30 years na daw, sabi nung nakausap ko na yung father na may-ari. Nasa 30 years na daw yun GI pipe pa yung ginamit ngayon. Medyo syempre kalumaan na or bulok na yung ibang part or kinalawang na. Yun, nung gamitan natin ng water pump, ayun, nabutas na, lumabas na yung mga leak, nandun na yung mga problema. Kasi nung time na wala pa sa third floor, hindi pa masyadong makiat man yung tubig, hindi gano'ng kalakas. Ngayon may water pump na doon, ayun, nakita na yung problema, yung mga leak, naglabasan na yun, kasi yun nga, luma na yung tubo. Kaya gagawin natin yun, magre-repipe tayo or babaguhin natin yung pipe nung para sa tubig, yung sa mga faucet, ayan, doon sa loob ng CR. Bali tatlo yun, yung sa ground floor, second floor, tsaka sa third floor. Babaguhin natin lahat yun. Dala ko na yung mga materials, ayun, kasi sinid na lang sa atin na may-ari yung mga pambili ng materials gaya ng mga PPR pipe. Yung PPR pipe na yung gagamitin natin kasi indoor naman siya. Ang kagandahan nun, hindi siya direct exposed sa sunlight yan, kaya hindi siya agad magkakaproblema guys. Ayan, yun ang kagandahan doon kay PPR. Yun, unang-una nagpapasalamat nga pala muna ako doon sa mga walang sawang sumusuporta sa atin, sa mga subscriber natin, tsaka doon sa mga nagpapagawa sa atin, yung ganito, sa kliyente natin, nagtitiwala sa atin. Through FB page tsaka YouTube lang tayo nakilala, yung nagtiwala agad, nagpadala ng mga pambili materials, yun, kumbaga lahat pinadala na sa atin. Yun, nagpapasalamat sa inyo sa tiwala po, sa lahat ng customer natin na titiwala. Ayan, maraming salamat po. Ayan, punta tayo guys ng ng San Dionisio, Parañaque guys. Ayun, so dito na kami sa sa San Dionisio. Dala namin yung gamit na ito, yung gamit. Bali actually, pakita ko sa inyo metro, yung water meter nila. Actually patay yung mga lahat ng faucet doon. Kung mapapansin nyo, yun naikot pa rin. Yun naikot pa rin siya kahit walang nagamit. Inoff ko na rin muna yung kinabit natin na water pump kasi nga, anong nangyayari, maya din yung under ng water pump. Yun yung isa sa dahilan kung ba't na-under yung water pump natin kahit wala nagamit. Compare dito sa ibang water meter, yan mapansin nyo, hindi siya naikot. Ito dire-diretso siya kahit wala naka-open or bukas na gripo. Yung kinabit natin na water pump, naka-off muna yan. Ayun, mapapansin nyo, yun, nung kinabit namin yung water pump nung buhay namin, ayun dire-diretso na yung flow ng tubig doon sa PVC. Pero hindi namin malaman kung saan nanggagaling kasi nakabaon na yung mga existing pipe niya. Yun, tabuhayin ko yung water pump. Nangyari sa kanya, miyat-miya umaandar every 5 minutes. Nag-cut off na siya, pero mapapansin nyo sa gauge, hindi man siya masyadong yung totally babagsak na mabilis, pero mapapansin nyo nabawasan siya or nababa siya. Yun nababa yung gauge. Ibig sabihin yan, may leak yun or may pinupuntahan yung tubig. Kaya nangyari dyan is aandar siya kahit halimbawa walang gumagamit. Yun ang ating susolusyonan, kaya magre-repiping tayo. Ito dito sa loob namin pinadaan, yun kinabit namin yung bidet tsaka yung water closet. Tapos dito, yan, nasa corner na lang siya para hindi sa gabal. Tapos diretso dito para kay lavatory. Tapos ito, faucet dito, ginawa namin two-way faucet na kasi may water heater dito, diba? Yun, kaya naglagay na kami two-way faucet. Yun, magagamit yung ating faucet. Nabuko ditong water heater. Yan, may sariling knob yung faucet. Ay yung faucet natin. Then si water heater, pwede natin yung on dito. So yun pag inon natin yung water heater, yan malakas lang. Nandala yung water heater natin. Yan. Kaya hindi na tayo naglinya ng pipe mula dito pataas kasi medyo pangit pang tignan yun. Kumbaga, okay na naman yung ating meron naman tayong flexible hose dito. Diretso sa two-way faucet natin. Ayan.
Yan o, nagamit yung ating water heater. Yan o, naka-ready yung water heater natin. Kasi malakas yung pressure natin na galing na siya kay water pump. Tapos, sa same time, pakita ko yung water pump, hindi na siya naandar na every 5 minutes kasi wala na yung leak. Tsaka yung water meter sa labas, kung hindi na rin nahin ko, napakita ko sa inyo kanina. Tapos naglagay ako ng valve every CR or bathroom, naglagay ako ng valve. Kasi let's say, halimbawa dito sa bathroom, dito sa ground floor, nagka-problema. I-off natin yung valve para kay ground floor lang. May tubig pa rin sa second floor tsaka sa third floor na kumbaga nakapag-repair tayo, nakapag-fill tayo ng faucet na hindi nawawalan ng tubig buong bahay. Yung sa sink natin, nagpalit na din pala kami ng kitchen sink, yun, no? Kasi butas na yung dati dito, doon natulo. Yan. Same lang yung laki niya, yung kitchen sink na pinalit natin, ayan, no? Tsaka yung depth niya, mas malalim yata ito doon sa existing. Pero yun o, ngayon pala umandar yung water pump kung marinig nyo. Kanya pa bukas yung faucet natin. Yan. Off natin to. Tapos, pag off natin, dapat yung water pump, kung marinig nyo, magka-cut off agad siya or mamamatay agad siya. Ito yung tubig dito sa third floor. Yan o. Akit dito sa shower natin. Yan. Shower niya. Then, okay na rin yung bidet. Ni-repair na rin natin yung bidet. Ayan yung bidet yan. Yung sa second floor, pakita ko sa inyo sa second floor. Second floor is na ito. Kasi niya, yun yung faucet niya. Yun naman lavatory. Ayan. Faucet yung sa lavatory. Yung bago linya natin, ito yung dito kasi pumasok yung pinya papunta sa ground floor, tapos ito papunta sa kitchen sink. Kaya dito na kami naglagay ng gate valve niya dito sa ground floor kasi ito yung supply niya galing kay water pump. Then yung bypass niya is yun, galing kay service provider yun. Tapos yung wait lang natin para Diego. Ito yung gate valve nung first, second floor tsaka third floor. Kasi yung isang clamp. Yan, ganyan yung clamp eh. Yun, ito yung sa second floor, yung sa ground, sa third floor yun. Yan kasi nga, halimbawa nagka-problema yung second floor, let's say second floor, off lang natin to. Then after natin tong i-off, para isod mo to ng konti, huwag dikit na dikit dito kasi babangga sa PVC. Yun, papaisod ko lang to kasi kailangan dito to. Para ito, may free play siya pag off. Ayan. Yan. Halimbawa ito, third floor, i-off natin, naka-on yung second floor, may tubig pa rin sa second floor. Tapos yun, sa third floor, naka-off siya, makakapag-repair tayo. Let's say, sabihin natin, faucet or bidet yung nasira. Ayan, nare-repair natin. Nang hindi kinakat yung tubig lahat, o tsaka hindi din tayo nag-off ng water pump. Tapos yun, naka-open na yung natin, tapos na tayo. Check na rin natin yun. Ito yung kanyang gauge. Mapapansin nyo, hindi naman siya nababa or nababawasan. Ayan. Lapit pa natin. Yan o, kanina kasi talagang totally bumababa siya or nababawasan siya. Tendency nyo kahit walang gumamit or dire-diretso yung kumbaga nakapatay lahat ng faucet, dire-diretso yung pag-andar ng water pump or nabubuhay yung water pump. Yan. Yan o, ganun pa rin siya, naka-steady. Pero lahat yan, naka-open yung valve natin. Yan o, yung valve din doon. Ito pala, naka-close yung sa third floor. Open natin Ayan. Check ulit natin si gauge. Ayan si gauge hindi nababa or hindi siya nabawasan. Yan. Okay na yung ating setup nung faucet, yung repiping natin tsaka yung ating setup nitong water pump. Hindi na siya nabubuhay kahit walang nagagamit or hindi na umaandar yung water pump natin. Ito walang kahit mga naka-off yung faucet. Ayan.